What's up guys? Welcome back sa ating panibagong video. For today's video guys, lalagyan tayo ng screen dito sa box na ginawa natin. Requested po ito ni Boss Mauro, yung nagpagawa nito. So, palalagyan niya ng screen yung harapan at saka sa loob. So, dito guys, sinukat ko muna yung distance sa butas sa harapan. Ito yung breather niya sa harap ng speaker. Yan, sinukat ko muna yung taas, kada gilid, pati na sa ilalim. Ayan. So, sinukat natin yan ng maayos para mag-cut tayo ng screen ay saktong-sakto talaga. So, dito guys, ito pala yung screen na galing Shopee, in-order natin. Yan. So, sinukat na natin dito yung sukat na kasyang-kasya lang sa butas or breather ng ating ginawang box. Sa mga nagtatanong, yung box design na ito is Harley Bomber, yung box design na ginawa natin. So, dito guys, tinuwid ko muna yung screen dahil medyo na ito yung pagdating dito is naka circle po yung pagbalot nila. So dito tinuwid ko muna para pag cut natin mamaya ay easy na lang, hindi na lang tayo mahihirapan. So ngayon ito na yung time na ika-cut na natin yung screen. So bali gumamit ako dito ng grinder para may pamputol tayo. Yan. So, hindi ako expert dito sa pagkakat ng mga metal. So, sinubukan ko lang para magawa natin yung request ni Bossing. Ayan. So, hindi ako expert sa paghawak ng grinders, pero dinandahan ko lang para maputol yung screen para may ilagay tayo sa mismong box na order ni Bossing. Yan. So, dito, iniunti-unti ko lang pag-cut yung metal screen kasi makapal kasi yung screen. Tsaka, nag-iingat ako dito dahil first time ko nito mag-cut ng metal screen. So, yan yung screen pala mga guys. Galing po yan Shopee. In-order lang natin yan. Marami namang binibenta sa Shopee yung mga metal screen. So, depende na sa inyo kung ano yung design na gusto ninyo. So, dito, ito yung design na napili ko. Tapos, okay naman yung si Bossing. Ito yung design. Kagandahan kasi dito is makapal. Tapos, kahit yung design niya is circle, okay naman yung outputs niyan. Yan, depensa lang yan para daga is hindi makapasok sa box ni Bossing. Yan, so dahil nakat na natin yung isa, ito is ikakat natin to para magkasya yung dalawa dito kasi dalawang box kasi yung lalagyan natin dito sa metal screen. Yan, ito hinati lang natin to para sakto-sakto sa harapan ng box ni Bossing. Yan. So, sinukat ko mo uli siya para tamang-tama talaga yung cuttings natin para hindi masayang yung screen. Dahil kapag nag-cut tayo ng screen tapos mali yung sukat is masasayang yung screen. So, kailangan kung mag-cut tayo ay ulit-ulitin natin yung sukat, i-finalize muna natin bago natin ika-cut siya. Ayan. So, yung pag-technique ko dito dahil hindi ko pa kabisado yung pag-cut ng metal screen, nilagyan ko muna ng guide na gamit ako ng ballpen sa pag-guide nito. Tapos, kapag meron na tayong guide, padaanan natin ng isang beses sa grinder para meron din tayong guide sa grinder. Ayan. So, hanggat maaari, dahan-dahan lang sa pag-cut. Lalong-lalo na kapag baguhan ka pa lang sa pagka-cut ng ganitong metal screen. So, dito sa akin, dinahan-dahan ko lang siya
para maputol talaga yung metal screen. Yan. So, madali lang naman siyang maputol kapag saktong-sakto lang yung pag-gamit natin sa grinder, no? Yan. Makikita natin dito na dahan-dahan ko lang siyang pinuputol kada butas ng screen. Ayan. So, dito, dahan-dahan lang tayo. Dahil matatapos lang naman yung trabaho natin. Matatapos lang naman yan. Basta nag-ingat lang tayo sa paghawak ng grinder, no? Kasi matalim yung gamit natin dyan. Yan. Napuputol nga yung metal screen. Kung magka-aberya is matalim talaga yung bagay na ginamit natin. So, kailangan mag-ingat talaga tayo kapag magka-cut po tayo ng metal screen. So, dito is naputulan natin. Ito siya guys, sinukat ko na muli dito. Kasyang-kasya naman siya. Tugma na tugma yung sukat na naikat natin sa metal screen. So, dito, ikakabit na natin to. Yan, nilagyan ko muna ng stick coil para meron siyang pandikit. Tapos, nilagay ko yung metal screen. So, ilalak din natin to. Gamitan natin ng marin. Ito yung panglock natin. So, okay lang naman screw yung ilak natin. Pero dito, doble tibay na itong ginawa ko para hindi talaga siya magbabibrate. Lalong-lalo na kapag yung ikakabit na speaker ni Bosing dito is yung mga high power wattage. So, kailangan matibay yung pagkalagay natin sa screen para iwas na rin vibration kung sakaling mag-upgrade siya ng malaking wattage sa kaniyang speaker. Ayan. So, gumamit ako dito ng pako para mailak ko itong screen. Ayan. So, depende na sa atin guys yung pag-lock natin dito. Pero sa akin, ito yung ginamit ko para matibay talaga siya. Tapos, hindi siya maalog-alog. Hindi rin magbabibrate kung pinalakasan yung ating speaker. Ayan. So, yung marami yung pako nilagay ko dyan para matibay talaga siya, no? Ayan. So, kada space niya mayroong pako para tibay na tibay. Same rin sa isang side. Ginamitan na natin ng pako. Ayan. So, dito, natapos na natin, nakabit yung metal plunger. So, ito na po yung outputs niya. Bale, isasabay ko lang yung pintura nito kapag magpipintura na tayo sa box. Ayan. So, ito yung ang outputs sa loob niya. Nakapako. Malinis. Tapos, matibay yung ating pagkagawa dyan. Hindi po yan basta-basta magbabibrate dahil nakapit po siya. Ito naman sa loob, yung breather niya sa loob, yung ginamit lang natin dito is aluminum screen. So, yan. May request din si Bosing, palagyan ng 2 handle, tsaka metal plunger. So, yan lang po guys. Maraming salamat. God bless. Ingat po tayong lahat.